Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw po mga kagiliw. Ako po pala si Andrew. Kasalukuyan ako ngayong nasa Negros. Isang guro sa publikong paaralan at nakadistino sa bukid. Hindi ko itatago ang pangalan ko, maliban na lamang sa ibang taong mababanggit dito sa kwentong to. Minsan, nagiging palipas sa oras ko ang pakikinig sa iba't ibang platform sa YouTube. Partikular sa mga katatakutan. Nakakatuwang isipin na, alam nyo, nawiwili talaga ako sa pakikinig nun. May karanasan ako. Katunayan ay hindi lamang ako kung hindi ang buong pamilya namin. Napasubo kami sa isang sitwasyon nun. Pakikipagsundo. Pero naging magulo. Kumbaga, naging komplikado. Na siya namang hinahanapan ko ng kapareha. Baka kasi may katulad din ng naranasan namin na sender nyo. Sa mga channel na pinapakinggan ko, tingin ko, dito mga kagiliw ko, napili kong ibahagi ang kwentong ito. Kung hindi ako nagkakamali nun, nasa edad 15 taong gulang ako. Masayang namumuhay ang pamilya namin sa nabanggit na lugar. Bagaman isang payak na buhay lang, nakakaraos naman. Ang mga magulang ko kasi ay sobrang sipag nun. Ayaw na ayaw nilang maranasan namin ng kapatid ko ang naranasan nila. Kaya ganoon na lamang ang kahid nila. Makamit lamang ang hinahangad na magandang buhay namin. Itago na lamang po natin ang mga magulang ko sa pangalang Luella at Jude. Mapamahiin kami. Kumbaga, na-impluwensyahan din ang angkan namin. Sa panig ito ng Tatay Jude ko. Malalalim ang paniniwala namin sa mga misteryo at kababalaghan. Pero kasabay naman noon ang malalim din na pananampalataya sa Ama. Naging matunog noon sa lugar namin na may aswang umano na gumagala. Kaya kami ng kapatid ko na itago na lamang natin sa pangalang Jason. Napuno ng abiso at paalala sa mga magulang namin. Nakesyo kapag tapos ng klase ay uuwi ka agad nun. Huwag nang makikipagbarkada pa. Si Jason, matanda sa akin ng 2 taon. 4th year siya samantalang 2nd year ako nun. May pagkapilyo ang kuya. Kahit na ano pa ang payo ng mga magulang namin ay talagang matigas ang ulo niya. Pero mabait naman ang Kuya Jason. Kaso napuno naman ito ng kalokohan. Butakal din ito. Kumbaga, chick boy sa batang edad. Bukod pa dyan, walang ibang pinagkakatuwaan kung hindi ako. Lagi na lamang akong ginugulat. At dahil naging matunog ang aswang doon sa amin, kapag umuwi kami galing eskwelahan, tinatakot ako ng kuya. Tapos bigla na lamang siyang mawawala. Yung daan pa uwi kasi, liblib at talagang nakakatakot yon. Kunwari ay iihi lamang siya pero hindi na babalik pa. Ako naman noon syempre, nataniman na niya ng takot sa isip kaya nababahala na kaagad noon. Lalo na't bigla na lamang may uungol at sisigaw ng tulong. Sino ba namang hindi magkabaliw-baliw sa kakatakbo? Ilang saglit lang, babagatin ako ng kuya sa unahan. Ang sarap talagang suntukin ng muka. Tawa naman ng tawa ang kuya nun. Hindi ka nakakatuwa kuya. Kitang takot na ako eh. Tatakutin pa talaga. Isusumbong kita kay nanay. Biro lang naman. Putlang-putla yung labi mo. Para nangat magdidilim na. Medyo palayo pa naman lalakarin natin.
Huwag kang matakot ha. Di naman totoo yung umuugong na balita eh. Ako nga gumagala sa tuwing gabi, wala naman akong nakikitang aswang. Sus. Isang araw, kinausap ako ng kuya. Sabi niya sa akin ay kaarawan daw ng kaklase niya. Pupuntahan daw niya ito sa Sabado. At kung magtatanong naman ang mga magulang namin ay sasabihin ko na lamang umano na nasa sakahan siya at uuwi din kaagad nun. Balik ka kaagad ha. Baka ako pa'y mapagalitan eh. Oo, babalik ako kaagad. Ano ka ba? Sipon mo, pahiran mo naman. Tugon ng kuya. Nagtaka ako noon sa kanya pagsapit ng Sabado. Pupunta lang din naman sa kaarawan ng kaklase. Parang sisimba ang kuya o hindi naman kaya dadalaw ng ligaw ito. Sputing na sputing. Nagpabango pa ito na sobrang nakakasulasok sa ilong. Tapos yung buhok ay nanlilimahid sa mantika nun. Sa palagay nyo, kaarawan ba ang punta ng kapatid ko? Di ba halata namang hindi? Nagsapatos pa ngayon na parang engot eh. Pero hindi na ako nagtanong pa. Ayun, umalis. Sa mga sandaling yon, hapon, at ang mga magulang namin ay nasa merkado. Ito kasing tatay ko ay matador, habang ang nanay ko naman ay nagtitinda ng mga gulay. Gabi pa sila darating, at tiyak na magtataka ito kung wala si kuya. Alam kong hindi uuwi yun kaagad. Sayang naman ang postura na parang pang GS prom. Hindi ako nagkamali nun. Tinanong nga ako ng tatay Jude noon. Nasaan na daw si Kuya Jason at maghahapunan na kami. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Yung idadahilan ko base sa kapatid ko. Sa may sakahan. Doon pa lang sablay ng kuya. Kaya yon. Sinabi ko na lamang na nariyan lang siguro sa paligid ng bahay. May dinadakip kasing manok yun kanina at baka nakarating sa kakahuyan. Mabuti na lamang at hindi na ako kinulit ng tatay. Kaagad din naman kasi silang magpapahinga. Gawa ng kinabukasan ay araw ng linggo. Tabo sa kabilang bayan. Doon naman pupuslit ang mga magulang namin para sa kanilang pinagkakakitaan. Hindi na pagtuunan ng pansin si kuya. Pero aminado ako noon na nababahala na ako sa kanya. Siyempre nga may aswang na gumagala. Paano na lamang kaya kung bagati ng kuya kapag umuwi na ito? Nga pala, ang bahay namin ay sakto lamang sa isang pamilya. Isang palapag lamang yon na may isang silid at malawak na sala. Kung saan naman ay karugtong na ng sala ang kusina. May beranda kami kaso sira ng bubungan. Dulot na rin ng bagyong dumaan kamakailan lang. Hindi ako mapanatag nun. Hanggang sa pagsapit siguro ng 10:00 ng gabi. Kasalukuyan akong naglalatag ng banig sa sala. Nang biglang dumating si kuya. Balisang-balisa ang mukha nito. Maputla pang pisngi na animoy dumaan sa matinding nerbiyos. Basta, parang binagsakan ng malaking problema. Naupo ito sa sala namin. Sumilip-silip pa sa bintana na wari ba may tinatanaw. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Pero hindi nagsalita si Kuya Jason. Napansin ko ang damit niya na parabang sumuot sa masukal. Paano ba naman kasi nabalot ito ng amorse ko? Amoy dumi pa at yung sapatos ay napuno ng putik. Nagbibihis ang kuya nun. Tapos ilang saglit lang ay nagtungo sa kusina at uminom ng tubig. Pero sumisipat ito sa siwang. Makikitang tila may tinatanaw talaga sa labas ng bahay. Ako naman noon ay nagmukhang ewan na rin. Lumabas ako ng bahay at doon ay sinuri ko kung may tao ba. Naiisip ko kasi doon na baka nagkaroon ng kaaway ang kuya at hinabol ito hanggang sa amin.
Pero wala naman. Pero may kakaiba sa labas. Napakainit. Naanimoy may tirik na araw at napakabaho pa. Hanggang sa may nakita akong tao nun. Halos singlaki ko lamang ito. Medyo panot. Napadaan lang naman yon. Pumasok ako sa loob tapos nakita ko ang kuya na nasa nakalatag na banig na ito. Inihahanda na ang sarili para matulog. Pero kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nagsinungaling ako sa mga magulang natin. Sabi ko nariyan ka lang sa tabi-tabi. Ngayon hindi mo sasabihin sa akin kung anong nangyari. Sige, isusumbong kita. Bungad ko. Tumitig sa akin ang kuya. Nakikita kong parang may sasabihin ito pero nag-aalangan. Hanggang sa... Andrew, aswang. Aswang yung nakatira sa bahay na pinuntahan ko. Ano kuya? Aswang? Di ba kaarawan naman ang pinunta mo? Ba't ka nakarating sa aswang? Aswang ba yung kaklase mo? Kaarawan nga, ang kulit mo naman. Pero may kasama dapat ako eh. Kilala mo naman si Jerwin ano? Nobya niya yung nagdidiwang ng kaarawan. Pero hindi sumipot yung animal. Kaya yun, ako yung napasubo. Wika ng kuya. Anong ikaw yung napasubo? Hindi kita maintindihan kuya. Diretsahin mo nga ako. Naguguluhan ako sa'yo eh. Parang ang hirap naman ng sinasabi mo. Hindi kaya ikaw lang talaga yung bumisita? Aminin mo na kasi. Ayun, sa wakas, umamin na rin ang kuya. Siya talaga daw ang bumisita nun. Tapos ang babae, nobya niya umano. Inimbitahan siya ng babae dahil kaarawan nito. Tapos bigla na lamang umanong umamin ng babae. Nabuntis siya kay kuya. May nangyari daw sa kanila pero ang sabi ng kuya, hindi naman daw buntis yun. Dahil hindi niya alam na, basta, alam niya na, yung pinagbabawal na teknik para hindi mabuntis ang isang babae. Kung hindi ba naman loko-loko itong kapatid ko, napakarami pang alibay. Sobrang sinungaling talaga. Akala siguro niya'y madadali niya ako nun. Aminin kong may sa pagkamanyakis talaga itong si kuya. Sa murang edad niyang yon, masasabi kong para siyang tandang na manok. Tapos ang hindi niya alam ay aswang pala ang nadali niya. At siguro kahit hindi buntis yon, nagsinungaling ang babae para na rin maging sila na talaga. Kumbaga, kinorner na ito. Pinikot. Ang problema dyan, aswang pala ang kanon. At kung hindi ako nagkakamali, totoo ang gumagalang aswang sa lugar. At yun ay walang iba kung hindi ang pamilya ng babae na itago na lamang natin sa pangalang Irene. Loko ka. Yari ka dyan kuya. Naku baka kami madamay dyan ha. Umalis ka na lang kaya. Isusumbong talaga kita kay tatay. Wag! Sige ka. Susuntukin kita. Huwag mong ipagsabi. Ako nang bahala. Basta huwag ka lang maingay. Hindi pwede yun. Hindi mo ba naiisip? Madadamay ang mga magulang natin. Pahamak ka talaga. Siguraduhin mo lang na walang mangyayari ha. Sagot ko nun. Hindi na nagsalita si kuya. Nagtalukbong ito ng kumot. Ako naman noon ay hindi mapakali. Ipagpalagay na lamang natin na pilyo at manloloko talaga itong kapatid ko pero naniniwala ako sa mga sinabi niya. Sa kabila ng banta niya sa akin, pinili ko pa rin isiwalat kay tatay ang nangyari. Nang makatulog ang kuya, pasimple akong pumasok sa loob ng silid nun.
At doon ay ginising ko ang tatay. Natatakot kasi ako noon. Bukas araw ng tabo. Aalis sa mga magulang ko at tiyak malalim na gabi na uuwi ang mga ito. Ang akin noon ay nagkaroon ng atraso ang kapatid ko sa aswang. Paano na lamang kung doon sa mga magulang ko ito magbuntong ng galit, diba? O hindi naman kaya, hamakin ang lugar namin na kami lang ni kuyang nasa bahay noon. Napakahirap pa naman ang sitwasyon. Mabuti sana kung may malapit na kapitbahay para hinga ng saklolo eh. Ang lalayo. Oh, ano ka ba? Nagpapahinga ako eh. Distorbo ka naman. Anong problema mo? Pabulong na wika ni Tatay Jude noon. Usog ka muna dito ng konti, tay. Baka magising si nanay eh. Dito po. Teka, ayan. 3 seconds, tay. Si kuya, tay, may problema. Lintik. Kailan ba hindi nagbigay ng problema yung kapatid mo, ha? Bukas mo na lang yan sabihin. Hindi pwede, tay. Si kuya, may kasi siyang na babae, tay. Tapos yung babae, angka ng aswang. Kanina lang siya nagsabi sa akin, tay. Nagsinungaling po ako sa inyo. Ang totoo, bumisita pala si kuya dun sa babae. Tapos ayun, kamunti ka na muna siyang madali. Natatakot ako, tay. Diyos ko, yan ang napapala dyan sa kapatid mo eh. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na huwag kayong maglalabas tuwing gabi o gumala man lang? Nabalitaan niyo ba yung namatay sa kabilang baryo? Aswang yung pumatay doon. Asa na ba yung kuya mo? Hoy! Hoy! Gising! Bungad ng tatay. At doon ay bumalikwas kagad ang kuya. Tinitigan ako ng masama nito pero pumasok ako ng silid. Pinagalitan siya ng tatay. Nagtanong ito sa kung ano ang kabuuang nangyari. Gaya ng mga sinabi sa akin ng kuya, yun din ang isiniwalat niya kay Tatay Jude. Ang nanay ko noon ay nagising na. Galit na galit din ito nang malaman ng lahat. Si kuya, hindi nakakibo. Nakamukmuk lamang ito sa sulok ng bahay habang nakayuko noon. Patawarin niyo ako, tay. Hindi ko alam po na aswang pala yun eh. Nakita ko yung aswang na bumungad sa akin nang lumabas ako ng bahay nila. Mabuti na lang nakatakbo ako. Ano bang gulo tong pinasok mo, anak? Natural, iipitin ka talaga ng isang aswang. Lalo na kapag nadisgrasya mo sila. Luella, dito lang kayo. Pupuntahan ko si Tatang Apay. Mungkahi ng tatay at mabilis itong nagtungo sa kusina. Kinuha ang itakat doon sa likod ng bahay dumaan palabas. Pupuntahan niya ang kilalang mananambal o manggagamot sa lugar. Nasa kabilang nayo nito nakatira. Madaling araw na si Tatay Jude nang nakabalik nun. Kasama niya si Tatang Apay. Patpatin itong si Tatang Apay pero magaling na albularyo. Nagpupulong sila sa sala noon. Ako naman ay nakikinig lang. Naging sentro sa usapan ng kapatid ko na wala namang ginawa noon kung hindi ang yumuko at walang kibo. Kita ko sa mukha ng kuya ang pag-aalala, lalo na nang napagkasunuan nila tatay na pupuntahan umano ang nasabing aswang. Para na rin maging malinaw ang lahat. Bukod pa diyan, makikipagkasundo din umano ito. Walang hiya ka talaga, Jason. Wala kang silupit. Nakadisgrasya ka. Tao man yan o hindi, haharapin natin yan. Tay, ayoko po. Baka po anong gawin sa atin dun eh. Tugon ng kapatid ko. Ito namang si Tatang Apay. Sumabat. Ayon sa matanda ay matagal niya nang alam ang aswang sa lugar. Ito nga ang pamilya ng babae ni kuya. Katunayan,
Kilala at minsan nang nakausap ni Tatang Apay ang mga ito. Lumalaganap kasi ang aswang, kaya kinumpronta niya ang mga yon. Pero iginiit umano ng pamilya na hindi sila ang nananalasa. Aminado umano silang aswang ang pamilya. Kaso katulad ng normal na tao, namumuhay lang din sila ng naaayon sa tama nun. Napatunayan ito ni Tatang Apay. Hindi nga nananalasa dahil nilagyan niya ng marka ang bawat isa. Ibang aswang umano ang gumagala at ito ang literal na pumapatay. Hindi kasapi ng pamilya nila. Dong, wala tayong magagawa kung hindi ang harapin sila. Baka yung katahimikan natin dito mabasag eh. Iba magalit ang mga aswang. Oo, hindi nang tatalo ito ng kapitbahay at kakilala pero kapag pamilya nang inaiipit, abay, mapipilitan silang pumatay. Habang nakikinig ako noon sa sinasabi ni Tatang Apay, napapabitaw na lamang ako ng panalangin ng wala sa oras. Ang ibig sabihin lang, ipapakasal ang kuya ko sa aswang. Wika ko sa sarili ko noon. Yun ang kabuang pagkakaintindi ko sa napag-usapan nila. Pero hindi pa naging sapat yon. Kaya pinili ko noong sumama sa oras na puntahan na nila ang lugar na yon. Bukas daw ng umaga ayon kay Tatang Apay, nang sa ganoon kapag may hindi pagkakaintindihan, normal na tao lamang ang kakaharapin nila at hindi aswang. Mahirap kasi kapag gabi. Ayun ngang nangyari. Napilitan ng mga magulang ko na magliban muna sa tabo. Sayang din yon. Kahit papano sana ay dagdag kita. Ito lang kasing linggo ang abunda sa kita ang mga magulang ko. Hindi ko na lamang po babanggitin dito ang lugar ng pamilya ng aswang. Gawa ng sa kasalukuyan ay may mga aswang pa din dito na kaanak nila pero linawin ko lang. Hindi sila yung tipong aswang na nananalasa nun. Akala ko pa nga noon ay sa bayan banda. Abay mantakin nyo. Sa liblib pala yun na mas masukal pa sa lugar namin. Bihira lamang ang bahay doon. Napapaisip ako noon kung gaano katapang itong kapatid ko na tahakin ng lugar. Nailalarawan ko kasi sa diwa ko kung paano siya magtatatakbo noon habang takot na takot. Sa madaling salita, hindi madali ang pinagdaanan ni Kuya. Ang layo talaga, as in. Pero in fairness, parang sisimba si Kuya nang magpunta. Gubat lang naman pala ang lugar. Ganun siguro ka-interesado ang Kuya at baka makaisa muli sa babaeng si Erin. Ang hindi niya alam, patibong na pala yon. Nakakatawang isipin mga kagiliw pero nakakakilabot naman sa pakiramdam. Kayo ba? Kung sakaling kayo ang nasa lugar ni Kuya, ano kaya magiging reaksyon nyo? Siyempre, takbuhan na, di ba? Magpaganon pa man ay naiintindihan ko si Tatay Jude at Tatang Apay. Tao lang din naman yung aswang na yan. Kung kaya't dapat lang ding ituring na tao, partikular na sa mga masaselang sitwasyon. Nang makarating kami sa lugar, angat na ang araw. Si nanay noon ay kabado. Nakikita ko itong panay sign of the cross. Malaking bahay yun na nasa liblib. Hindi mo aakalaing may ganung bahay pala. Ang katanungan ay kung paano yun binuo. Sa tingin ko sa mga mabibigat na kasangkapan yung gawa. 2 palapag, konkreto. May isang bahay din akong natatanaw pero nasa bukid ito at ang tansya ko. Mga 5 ektarya ang layo nun. Parang alam nila na darating kami. Papaano ba naman kasi? Nakabungad ka agad sa buluwagan ng isang matipuno at may edad na lalaki nun. Tiningnan ko si Kuya. Nakabaling ang atensyon nito sa iba.
halatang naaasiwa at takot sa lugar. Bumati kaagad yung albularyo. Malumanay na pagkabanggit yon at tumugon naman yung lalaki. Biglang bumulong ang kuya ko. Ayon dito ay tatay daw ni Irene ang nakikita namin na yon. Naitago na lamang natin sa pangalang Mang Butoy. Magandang araw din sa iyo, paring Apay. Tumakbo ang batang yung kagabi ah. Biniro ko lang naman. Napagkatuwa namin ng anak ko. Inanyayaan niya ng anak ko dahil kaarawan niya. Pasensya na't may hindi inaasang panauhin ng biglang dumating. Aswang yon. At ito yung nakita mo, Dong. Hindi namin kapamilya yon. Hindi naman may pagkakaila na alam niyo na yung patungkol sa amin dahil kasama niyo na si paring Apay. Napabitaw ng mabigat na salita itong si Tatang Apay habang kamot-kamot ang ulo nun. Kaagad sumabat at sinabing akala niya'y areglo na ang mangyayari. Pasensya na. Ayun sana ang plano namin ng pakikipagsundo eh. Umamin daw kasi yung babaeng anak mo. Nako, paring Apay. Hindi yun magagawa ng anak ko. Matinong babae ito. Biro lamang yun. Dako, naabala patuloy kayo. Ayos lang ano. Bakit hindi mo na kayo tumuloy sa bahay nang makapagkape? Abay, umamin din kasi itong anak ko na may nangyari sa kanila eh. Ayun, bilang respeto, ipagkakasundo ko sana. Sabat naman ni Tatay Jude nun. Pero pagkatapos marinig yun ni Mang Butoy, sumimangot ang mukha nito na wari ba'y galit. Tinawag ang anak na si Irene. Lumabas naman ito ng bahay. Sinermonan yun at kitang-kita ko kung paano magalit ang tatay ng babae. Akma pang sasampalin si Irene. Naku, naloko na. Wala pa palang alam ang magulang ng babae. Hindi ka na sana sumabat pa ng ganon, Jude. Biniro lang pala itong si Jason eh. Oh, Diyos ko. Naging maayos na sana ito. Magkakatotoo na tuloy ang lahat. Ligtas na sana eh. Sambit pa ni Tatang Apay. Abay, akalain nyo nga naman. Naging magaan na sana ang pakiramdam ko noon. Si Nanay, ngumiti na sana. Pero na wrong turn pa. Nayawa na to. Iyaring-iri. Damage has been done and need to reconcile kumbaga. Napamura na lamang ako nun kahit bata pa ako. Si Kuya, parang tatakbo. Nagkakatitigan si Tatang Apay at Tatay Jude. Dilat na dilat ang mga mata ng tatay. Parang binagsakan kami noon ng kulog at malupitang kidlat. Lalo na nang umamin pa itong si Irene na totoo ang sinasabi ni Kuya Jason. Talagang masasabi kong corner na nun. Ipagpalagay na lamang natin na binibigyang respeto ng tatay ang bawat isa. Pero ang totoo, alam ko sa sarili ko na napipilitan lamang ito dahil nga aswang ang pamilya. Nakaligtas na sana kami doon sa sitwasyon na yon. Nahulog pa ng tuluyan sa patibong. Ayun, diretso na sa pamamanhikan. Sino ba namang mag-aakala na nabigyan sana ng pagkakataon pero isang mali lang, sabog na ang lahat. Siguro, naitadhana talaga na mangyari yon. Pinapasok kami ng bahay. Nag-usap-usap ang mga magulang ko at magulang ni Irene. Ang nanay ni Irene ay itago na lamang natin sa pangalang Manang-an. Siguro seremonya na lang. Hindi naman pwede sa simbahan ng kasal. Tamang seremonya lamang dito sa amin. Bilang pagtugon din sa kulturang nakasanayan namin. Kayo, kung gusto niyo ipakasal, kayo ang bahala pero hindi kami makakadalo. Ani ni Manang-an nun. Papirmahin na lang natin sa west sa mga to. Ang hirap naman yung seremonyang yan. Kayo-kayo lang ang magkakaintindihan. Ilagay na lang natin sa gitna.
Papayag kami sa west na lang. Sambit ni tatay. Ang nanay ko noon ay namamagana ang mga mata. Hindi naman umiiyak pero halatang stress na stress. Biro mo si kuya. Papunta pa lang sa tamang edad nun. Magkakaroon na ng asawa. Ang problema aswang pa. Puwera gaba. Kahit sino naman siguro hindi na naising magkaroon ng aswang na asawa, di ba? Hanggang sa nagkasundo na nga sila. West nga yun. Pero nagtanong si tatay kung sino yung panauhin na bumisita nung nakaraang gabi. Hindi ko kilala yon. Ang anak ko lang yung nakakakilala sa kanya. Sino ba yung anak? Tanong ni Mang Butoy. Si Oliver po, tay. Ito yung nabanggit ko sa inyo na taga-ibang bayan. Nanliligaw po yun sa akin kaso hindi ka naman pinatulan. Kasi nga masama eh. Kung hindi po ako nagkakamali, siya yung bumiktiba sa bata nung nakaraan eh. Nagalit siguro nang hindi ko sagutin. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Si Tatang Apay noon, para bang hindi mapakali. Bigla na lamang kasi itong lumabas. Tapos ay tinawag si Tatay Jude at Mang Butoy. Ako naman noon na si serong bata. Kaya naman bumuntot kaagad ako para na rin hindi mainosente. Mukhang delikado to, Butoy ah. Kilala ko yung Oliver na yan. At posibleng tama yung anak mo. Naku, yung komplikadong nairesolba natin ay mukhang mas komplikado pa. Gabunan yung lahi ni Oliver. Dati ko pa silang sinubukang hamakin pero masyadong mailap. Bukod pa dyan, malakas yan. Kaya minabuti ko na lang nahayaan. Ani ni Tatang Apay. Sus Maria, kapag nalaman ng manliligaw na gabunan ng pakikipagsundong to, gulo ang mangyayari. Iniiwasan ko pa naman na gamitin uli ang pagiging aswang ko. Sambit ni Mang Butoy nun. Kung susumahin ay para lamang silang nag-uusap ng simpleng bagay. Pero kung tutuusin naman, nakakapanghilakpot ito. Bigla na lamang ako noong kinabahan na. Aminado akong mabuting aswang nga ang pamilya nila Irene pero paano na ang isa pang uri ng aswang na umiiral nun na gusto sanang magkaroon ng koneksyon sa babae. Posible nga ang nabanggit ni Mang Butoy. Magiging malaking gulo yun. Para bang naging bahagi na rin kami doon. Ano ba tong pinasok ng kuya ko? Malakihang problema na hindi makikita sa karaniwang tao. Ang Tatay Jude noon ay hindi nagsalita. Namutla na lamang ito bigla. Naalala niya kasi yung umugong na may pinatay na bata at tumutugma ito sa naging salaysay ni Irene noon. Sa madaling salita, ang nananalasa sa lugar ay yung manliligaw talaga ni Irene na siya namang malaking balakid para sa amin. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ang sabi ni Mang Butoy, bago pa daw may mangyari ay uunahan na lamang nila. Si Tatang Apay noon, sumang-ayon at sinabi nitong tutulong siya. Nang sa ganun din, matigil na ang pananalasa sa lugar. Hindi lang partikular sa kalagayan ng bawat panig ng pamilya namin, kung hindi pati na rin sa mga residenteng magiging posibleng biktima ng mga ito. Kasama sa napag-usapan sa gagawing hakbang, ang doon muna kami manatili pansamantala sa bahay nila Irene. Ang tatay noon parang nagdadalawang isip, pero dahil na rin sa payo ni Tatang Apay, pumayag ito. Umuwi lamang saglit si tatay noon. Kumuha ng ilang kagamitan at pangkonsumo namin. Hindi nagpakumpiyansa ang Tatay Jude. Kasi nga, ang bahay na titirahan namin ay bahay ng aswang. At posibleng hindi namin magugustuhan ang ihahandang pagkain doon. Pero malaking pagkakamali yun. Nagalit si Mang Butoy sapagkat parang manang walang respeto.
Hindi daw porket aswang sila ay iba ang kinakain. Normal na konsumo lamang ito na karaniwang kinakain ng isang tao. Doon ko nalaman na ang aswang pala doon sa pamilya nila ay si Mang Butoy lang at si Manang An. At hindi ito yung aswang na tinatawag na dugo sa dugo, kung hindi kultura lamang nila. Kumbaga, may isang bagay lamang na nagiging dahilan para maging aswang. Ito yung lanang namana sa nanay ni Mang Butoy na kapag pinahid umano, magkakaroon ng abilidad na hindi makikita sa normal na tao. Ang problema nga lang, magiging mapusok at hayok sa laman. Ang humahawak sa lana ay si Mang Butoy nun. Si Manang An ay hindi pala aswang dati. Nakikisalo lamang siya sa lana para patunayan na sumasang-ayon siya sa pagiging aswang ni Mang Butoy. Isang patunay umano na totoong pag-ibig. Abay literal na may forever. Pwede din nga daw gamitin namin yun. Yan ay kung ginusto. Si Tatang Apay noon ay hindi makapaniwala. Gawa ng ang akala niya buong pamilya ang aswang pero hindi pala. Pero dahil nga daw may gamit sila ng aswang, hindi din maiiwasan na may makakasalamuha o magiging kaibigan silang isang lehitimong aswang nun. Pero nakikibagay na lamang sila para na rin walang gulo. Parang sinampal na kahiyan si Tatay Jude noon. Ganoon na lamang ang paghingi nito ng paumanhin. Hindi naman lumalim ang konting pagtatalo noon. Mga 4 na araw na kaming nananatili sa bahay. Animoy binartoli na kami ng kuya. Maging sinanay noon hanggang bulwagan lamang ng bahay at hindi nakakalayo. Kasi talagang mahigpit na ipinagbabawal sa amin ang gumala eh. Si kuya, animoy natanggap na rin ang sitwasyon. Itong si Irene, hindi naman sa pagmamayabang pero maganda ito. Morena at hindi nakakasawa ang mukha tingnan. Bagay na masasabi kong doon nahulog ang kuya ko. Siyempre hindi din naman magpapahuli ang kuya. Hindi naman siya gwapo pero maputi ito. Matangkad at maganda ang pangangatawan. Parang kanu kumbaga. Ako nga noon lang ang bansot tapos ang itim ko pa. Hindi ko alam kung saan ako nagmana. Wala namang pangit sa pamilya namin noon. Ako lang. Si Tatang Apay noon, doon na rin nanatili. Para kaming nagbakasyon noon sa isang lugar na labag sa aming loob. Nakaranas na ba kayo ng ganito? Yung hindi nyo gusto at napilitan na lamang kayo. Nakakabaliw. Wala naman akong ibang sinisisi noon kung hindi itong pagkabutakal ni kuya. Ayon pa nga sa Bisaya, di ba? Tagam. Parating wala sina Tatay Jude, Tatang Apay at Mang Butoy. Tinutugis nila si Oliver. Maski ako, hindi ko pa nakikita si Oliver. Isang gabi noon, habang kami lamang ang nasa bahay, biglang sumigaw itong kapatid ni Irene na si Clinton. Naroon siya sa likod ng bahay at ayon dito, may aswang umanong dumating. Kaagad naman akong sumilip sa bintana. Si Irene at si kuya noon ay nasa itaas ng bahay. Narinig kong nagkumahog ang mga itong bumaba at nagtungo sa may likuran nun. Si Nanay Luella at Manang An, magkahawak kamay ang mga ito na wari ba'y close na close. Tapos halatang aligaga ang mga mukha. Sinipat kong maigi ang tinuturong direksyon ni Clinton. May nakita akong lalaki doon. Nanlaki ang mga mata ko dahil namumukhaan ko ang taong yon. At kung hindi ako nagkakamali, ito yung nakita ko sa labas ng bahay noong kasalukuyang takot na takot ang kuya. Medyo panot na lalaki at tinawag ito ni Clinton sa pangalan na Oliver.
Yun pala yung Oliver. Kaya pala nakita ko sa bahay ito. Baka sinundan si kuya habang papauwi. Sus Ginoo, mabuti na lang at hindi na abutan nun. Galit na galit itong si Oliver at ilang saglit pa. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nagpalit ito ng anyo. Kitang-kita ko ang detalye kung paano ang unti-unti nitong pagbabago, na para bang may nalaglag na alikabok sa katawan. Tapos ang lumabas ay napakapangit na nilalang. Mabilis na pumasok ng bahay si Clinton. Si Irene naman ay nagsisisigaw ito. Si Manang Ann ay kumalas kay nanay at may kinakalaykay sa gilid ng altar. Panay bigkas na ng mabibigat na salita yon. Ako naman noon ay lumapit sa kanya para na rin makatulong. Ang sabi ni Manang Ann, ang lana umano ang hinahanap niya. Kaagad kong naisip noon na baka ito yung lana sa pagiging aswang. Baka po dinala ni Mang Butoy. Sambit ko. Dalawa yung boteng yon. Sus, baka nga dinala niya yung mga yundong. Sambit ni Manang Ann. Tarantang-taranta na kami sa bahay nun. Hindi na magkamayaw si Irene sa kakasigaw. Nakakabingi. Maging ang nanay ko at si kuya ay sumisigaw na rin nun. Kumakalampag ang dingding. Umaangil ang aswang sa labas nun. Kahit konkreto ang bahay pero dama ko ang pagyanig nito. Sobrang lakas pala ni Oliver. Ilang saglit lang ay narinig ko na ang boses nila Tatang Apay sa labas. Maging si Tatay Jude. Para bang nakikipagpuno ang mga ito kay Oliver. Ako naman noon ay kaagad sumilip pabalik sa bintana. Nakita ko sila sa labas pero hindi ko makita si Mang Butoy. Maliban na lamang sa isang tao doon na nakahubot-hubad, pero ang itim ng katawan. Ito yung nakikipagbuno kay Oliver, pero halatang dihado. Pero sa tulong na rin ni Tatang Apay, napatumba si Oliver nun. Pinagtataga ito ng itak. Maging si tatay noon ay nakisali na rin. Hanggang sa napuksa ang aswang, kinaladkad nila ang labi papalayo. Ilang saglit lang ay bumalik na sila pero sa mga sandaling yon, nakita ko na si Mang Butoy. Pero nakahubot-hubad ito. Kita pa ang nakalawit na sandata. Si Mang Butoy pala yung kanina. Yun pala ang itsura niya kapag anyong aswang. Tao lang pero ang itim ng balat. Pero si Oliver ay alimaw talaga. Nawala na ang tensyon at napalitan ng katahimikan ng lugar na yon. Nag-uusap sila Tatang Apay, Mang Butoy at Tatay Jude. Kasama na rin sina Nanay Luella at Manang Ann. Ang narinig ko sa kanila ay hindi pa dapat maging kumpiyansa. Bagamat napuksa ng aswang na mapanghasik pero may kauri ito na posibleng gumante. Alam niyo ba, yung pagkawala pala nila araw-araw ay nasa tabi-tabi lang nagtatago. Inaantay lamang pala nilang lumitaw si Oliver nun. Nanatili muna kami doon hanggang sa umabot na ng buwan. Pero wala naman ang nangyari pa. Patuloy sa pagmamasid si Mang Butoy at tatay pero wala na talaga. At habang nangyayari yon, si Tatang Apay ay pinuntahan ng lungga ng mga kauri ni Oliver. Pero ayon sa nakalap niyang impormasyon, hindi daw nakialam ang kauri. Dahil ayaw nitong madawit sa gulo. Si Oliver lamang umano ang suwail sa kanila at mabuti na daw yung nawala na ito dahil pahamak lamang sa tahimik nilang pamumuhay. Ayun, naging ligtas na kaming lahat at natuloy nga ang pag-iisang dibdib ni Irene at Kuya na sumakto naman sa tamang edad ni Kuya noon. Hindi ko alam kung masaya ba si Kuya. Basta, noong pumirma sila sa kasulatan, parang iiyak ito.
Yan talaga ang kahihinatnan sa mga taong masyadong, alam niyo na, yung mahilig mag-chick sa kung sino. Lalo na kapag ang mga magulang ay matitino at ayaw mabahiran ng kahiyan ang pangalan ng pamilya. Nako, kapag nakadisgrasya ka, tao man yan o hindi, ay talagang mapapanagutan mo ng wala sa oras. Magpaganon pa man, hindi lahat ng aswang ay masama. Mapagkakaila ba? Kasama nga sa kwento ko, di ba? At may iba't iba palang uri yon. May dugo sa dugo o bloodline at may kultura lamang na sinusunod. Basta noon, sinabi ko sa kuya ko, good luck na lamang sa kanya. Hindi naman pwedeng hindi ipamana kay Irene ang pagiging aswang. Kultura nga nila yun eh. At syempre, dapat talagang gamitin ni Irene ang lana. May seremonya kasi silang sinusunod. Hindi naman sa sinasabi kong magiging aswang ang kuya pero maaaring kaasiwaan sila ng mga tao. Basta magiging pangit ang pandinig ng mga tao para sa kanila. Yun lang po. Sana ay kapulutan nyo ng aral itong kwento ko. Mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento ng pamilya namin. Nang minsang napasubo ang kuya ko sa aswang.